Ikaw ba yung gustong makapagsimula ng sariling negosyo dahil ang dami mo ng business idea sa isip mo, pero bakit hanggang ngayon ay wala kang masimulan kahit isa dito? Kahit na ang dami mo ng pinanood na mga business content sa social media na halos lahat ay alam mo na kung paano ba magnegosyo, pero bakit hanggang ngayon ay hindi ka makapagsimula ng sarili mong negosyo? Alam ko naiinis ka na at nalilito ka. Sa video na 'to, pag-uusapan natin kung ano ba yung ugali na humahadlang sa'yo para makapag-umpisa ka na ng sarili mong negosyo. Kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Ruben de la Vega. 4 years na akong nagnenegosyo at gumagawa tayo ng mga business content na kagaya nito para makatulong sa mga startup entrepreneurs dun sa mga taong gustong magsimula ng kanilang negosyo. Ikwento ko na rin sa'yo nung nagsisimula akong magnegosyo. Dati, ang dami ko ding business idea na nasa isip. At karamihan doon ay hindi ko rin naman execute. Merong ilan ako nasubukan at syempre, doon sa mga una naman nating sinubukang negosyo, hindi naman talaga magiging successful yon. At ang nagiging problema ko nung ako ay nagsisimulang magnegosyo ay nagiging negative thinker ako. Na sa pagiging negative thinker ko ay lagi kong naiisip na baka malugi lang yung negosyo o kaya baka walang bumili sa akin o kaya baka sayangin ko lang yung oras ko sa mga gagawin kong negosyong ito. Hanggang sa na-realize ko na hindi naman pala po pwedeng lagi ko lang iniisip na malulugi ako. What if? Paano pag naging okay itong business nito? E di syempre, jackpot na ako. Hindi na nasayang yung oras ko, kumita pa ako, gumanda pa ang buhay ko. Doon ko na-realize na hindi naman pala pwedeng puro negative na lang. Ito pala yung naging critical thinker ako. Ito yung nabalansi ko yung negative at pagiging positive ng sitwasyon ko sa pagnenegosyo. Dahil sa pagnenegosyo pala, part na ng pagnenegosyo ang malugi, matalo, maubusan ng pera, at marami pang ibang problema na pwede mong maranasan sa pagnenegosyo. Na akala ko dati ay pagiging negative yun, yung pala ay mararanasan yun ng isang nagnenegosyo. At part na rin ng pagiging positive thinker yung success na mapagana at mapaandar mo yung negosyong inumpisahan mo. Hanggang sa na-realize ko na akala ko hindi naman pala sa pagiging negative thinker yung humahad lang sa akin para makapagpagana o makapagsimula ng isang negosyo. At ito yung nalaman ko na ang bagay pala na pumipigil sa'yo para makapag-umpisa ka ng isang negosyo ay nakatingin sa wala. Ito yung by default ng isip natin ay lagi na lang tayong nakatingin sa wala. Isipin mo, paano ka nga naman makakapagsimula kung lagi na lang yung wala yung tinitingnan mo? Ito ang example natin dyan. Gusto mong magkaroon ng magandang kalusugan. Gusto natin magkaroon ng magandang kalusugan, kailangan nating mag-exercise. Ngayon, by default, dahil lagi nating iisipin na kung ano yung wala sa atin, ay busy ako, wala akong time para mag-exercise. Kaya mangyayari, hindi na lang tayo mag-exercise dahil may excuse tayo na wala sa atin, na wala tayong time. Kaya hindi na natin magagawa mag-exercise kahit gusto natin na magkaroon ng magandang kalusugan. Ito nga yung by default lagi na lang tayo nakatingin sa wala. Pero ang totoo, meron tayong oras, meron tayong time. Ito pa ang isang example. Gusto nating matuto. Siyempre, pag gusto nating matuto, kailangan natin magbasa ng mga libro. Ngayon, sasabihin na naman natin sa sarili natin, by default, wala ka ng time para magbasa ng libro. Pero ang totoo niyan, ang dami mong time. Ang dami mong oras mag-scroll sa mga social media. Manood ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Tapos sasabihin mo na wala kang time para magbasa para mas matuto pa. So in short, by default, lagi tayo nakatingin sa bagay na wala tayo. Pero ang totoo niyan, nasa atin na ang lahat para makapag-umpisa tayo kung ano man yung balak natin sa buhay. Lahat ng naisip mo gusto mong magawa ay nasa iyo na. Etong by default na lagi lang nating iniisip na wala tayo yung humahad lang sa atin para magawa natin yung gusto nating gawin talaga. Tandaan mo, ngayong alam mo na ang pumipigil sa'yo para magawa mo yung mga bagay na dapat mong gawin ay dahil nakatingin ka sa wala. At ngayong matututunan mo na dapat pala tumingin ka kung saan meron ka, ay hindi ka na mauubusan ng mga bagay na pwede mong gawin dahil nakatingin ka na kung saan meron ka.
At yaang meron ka, panigurado, madami yan. Wala ka ng dahilan ngayon para hindi na makapag-umpisa. Ginagawa nga pala natin yung mga videos na ganito para makatulong sa mga startup entrepreneurs dun sa mga taong nangangarap makapag-umpisa ng sarili nilang negosyo. At magsilbing guide itong mga gantong videos. Ang kalabang kasi natin dito ay yung sumubok magnegosyo, nalugi, na wala na ng ganang sumubok muli. Naniniwala kasi ako na tayo mga ordinaryong tao na pinanganak sa mahirap na pamilya, sa ordinaryong pamilya na wala namang mayayamang magulang na nagturo kung paano ba magnegosyo, ay may kakayanan ding makapagpagana at umasenso sa pagnenegosyo. Kaya ikaw na may pangarap na magnegosyo, huwag kang titigil dyan sa pangarap mo. Maraming chance, maraming pagkakataon, maraming business idea kang pwedeng subukan. Basta lagi ka lang titingin kung saan ka meron, kung ano yung strength mo, kung ano yung meron ka dyan sa inyo, at panigurado, makakagawa ka ng negosyo mo. Hanggang dito na lang pala ang video na to. Maraming salamat sa panunood at muli, lagi niyong tatandaan na sa pagnenegosyo, bawal ang mainip. Ang mainip, talo.